Good morning! Dito naman tayo sa another Sunday sa BCF Purity. No, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon ang kanyang salita na andito kahit nasa malayo, ina-extend ng Panginoon. That's why meron tayong tinatawag na mga sister churches. At isa na itong BCF Purity under sa BCF Coronadal, South Cotabato. So ngayong umaga, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa prosperity and patience. Ibig sabihin, kailangan nating malaman yung paano tayo lalago at paano natin pahahabain yung ating pasensya. Sino sa inyo dito naniniwala na try and try until you succeed? Yung subukan mo lang ng subukan hanggang sa ikaw ay magtagumpay. Say amen kung naniniwala kayo. Yes. So, ngayong umaga, pag-uusapan natin yung waiting and kakalimutan muna natin yung sinasabing trying. Okay? Kailangan nating mag-antay, huwag tayong subok lang ng subok. Okay? Kasi sa maraming attempt natin ng subok, napapagod tayo minsan. Kaya, lahat ng gagawin natin, kailangan bigyan natin ng kasiguraduhan. Now, masasabi natin, mas magandang mag-antay kaysa sumubok. Mas magandang ikaw ay mag-antay kaysa ikaw palagi na lang nagtatry. Di ba? Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi isang beses lang akong nag-take ng licensure examination for teacher. And hopefully na sa pag-take ko ng principal's exam, isang beses lang din. Kasi I pray to God na sasagutin ng Panginoon. Kailangan kong i-prepare yung sarili ko. Now, sa lahat ng bagay na gusto natin, kailangan nating i-prepare yung mga sarili natin. Amen? Kasi pag ang isang tao ay hindi nakaprepare, imagine mo, ikaw ay nagmamadali. Anong mangyayari? Diba? Marami kang makakalimutan. Kahit smile, hindi mo na maalaala na mag-smile, no? Kasi nga, nagmamadali tayo. Sa ating pagtatry or pagsubok, maraming mga oras, maraming mga bagay na masasayang. Kaya kailangan nating mag-antay. Diba? Kasi dinuturuan talaga tayo na sige lang, try lang until you succeed. Hindi natin alam na maraming palang nasasayang na oras, nasasayang na mga bagay-bagay. Pero ngayong umaga, subukan nating alamin bakit nga ba tayo mag-aantay. Ano nga ba ang mayroon doon sa pag-aantay? Kasi kung gusto mo daw na mairaos or maiabot sa finish line yung iyong pag-aantay, bigyan mo daw ng kasama yung iyong pag-aantay. Ang kasama ng ating pag-aantay ay pasensya. Diba? Pag tayo ay nag-aantay, dapat may pasensya tayo. Kasi pag wala tayong pasensya sa ating pag-aantay, hindi natin makukuha yung mga gusto natin, hindi natin mararating yung ating gustong marating. Amen? Now, in Hebrews 6:12, sabi dito sa salita, kaya't huwag kayong maging tamad. Hallelujah. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Itong Bible, makapal. Yung isang Bible ko, yung concordance, mas makapal pa dito at malaki, mabigat. Nang ako ay na-born again, tinignan ko yung Bible, sabi ko, kaya ko bang basahin ito? Tayo kasi na mga tao, always nasa mindset natin, yung dito sa mundo na prinsipyo. Ano ba ang prinsipyo ng mundo? Instant noodles, instant coffee. Gusto nating gawin yung mga bagay na malaki na
andyan ka agad. Andyan ka agad siya. So, tinuturuan tayo ng Panginoon ngayon sa kanyang salita na tayo ay dapat na mag-antay at huwag maging tamad. Ang gagawin natin, ano ba ang usually nangyayari sa atin? Pag tayo ay may nangyayaring sa buhay natin na ang gusto natin ay hindi natutupad. Example, pupunta ako sa mall kasi manunood ako ng sine. Pagdating mo doon sa mall, sarado ang sinihan. Diba parang frustrated ka? Diba? Sa buhay natin kasi, yung kagabi, meron akong nakita sa Facebook na nag-post na parang galit siya na parang hindi nangyari sa kagustuhan niya yung gustong mangyari. Tapos may heart na break na heart. Yung pulang heart na may break sa gitna. Ang sagot ko sa kanya, God has a purpose for everything. Posibleng hindi binigay ng Panginoon sa iyo dahil sa pagbinigay niya sa iyo, masasayang lang. Amen? Kaya kailangan nating alamin ang pamamaraan ng Panginoon. Kailangan nating mag-antay sa kanyang panahon. Sabi ni Pastora kanina na in the fullness of time, sa panahon na kagustuhan ng Diyos. At ang sabi niya, habang tayo nag-aantay, meron tayong gagawin. Kung sabi sa katabi mo, huwag kang Juan Tamad. Alam niyo ba yung story ni Juan Tamad? Yung story ni Juan Tamad, may nakita siyang isang bunga ng bayabas. Sinabihan siya, mayroong hinog na bayabas. Alam niyo bang ginawa ni Juan Tamad? Doon sa baba nag-antay at nakaantay na mahulog yung bayabas. Pakisabi sa katabi mo, pwede mo namang kunin. Diba? Ganon yung buhay natin dito sa mundo. Kailangan nating mag-antay, pero habang tayo nag-aantay, meron tayong gagawin. Hallelujah! Huwag tayong tamad. Naiintindihan natin na kailangan nating mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at maniwala na kailangan nating paniwalaan yung sinasabi ng Panginoon na in due time, ibibigay ko sa iyo ang iyong kailangan. Kaya pag ikaw ay taong nag-aantay at walang pasensya, madali kang ma-discourage. Hindi mo alam na andyan na pala, iuminto ka. Ganyan ang kapamaraanan ng Panginoon. Kasi gusto niyang makita yung iyong puso. Gusto niyang malaman yung totoong motibo mo sa buhay. Hallelujah! Kasi, nung ako'y unang lumapit sa Panginoon, wala akong ibang hiling kundi maayos lang yung buhay ko. Kasi magulo ang buhay ko. So, nung time na ako ay lumapit sa Panginoon, naramdaman ko ang kanyang galaw sa buhay ko at dahan-dahan niyang binabago yung buhay ko at hanggang ngayon ay patuloy niyang binabago. At somehow, nagpapasalamat ako kasi ginagamit na ng Panginoon ngayon yung buhay ko. Amen? Kaya matuto tayo mag-antay. Hindi naman ibig sabihin ng pag-aantay sa girlfriend at boyfriend mo. Yung pag-aantay na sinasabi ng Panginoon ay habang tayo ay nag-aantay, dapat tayong maniwala. Amen? Huwag tayong huminto sa ating pagsamba at pananampalataya sa Panginoon. Kasi doon natin makikita na habang tayo ay nadi-discourage, binibigyan niya tayo ng lakas na huwag sumuko. Ini-encourage tayo ng Panginoon na huwag lang sumuko, andyan na ako. You remember the story of the footprints on the sand? Alam niyo yung footprints of the sand? Yung isang tao, nakareklamo siya kasi yung nakikita niyang marka ng paa sa dagat ay dalawa lang. Dalawa lang ang nakikita niya. Tinanong niya ngayon ang Panginoon. Sabi niya, Lord, bakit hindi mo ako sinasamahan? Bakit ako lang, dalawang paa lang makikita ko? Alam niyo ba ang sagot ng Diyos sa kanya? Anak, hindi mo yan paa. Paa ko yan.
Kasi inaakay kita. Ganon ang pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat. Amen? Kaya matuto tayong magantay. Hallelujah? Now, living in faith. Alam nyo kasi ang faith, hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa nahahawakan. Pero pinapaniwalaan mo. Amen. Kaya yan, gusto kong magkaroon ng sasakyan, Lord. Alam nyo kasi sa pag-aantay, meron tayong ginagawa. Ano ba ang requirements ng sasakyan? Ano ba ang mga requirements ng magkaroon ng sasakyan? Dapat meron kang lisensya. Pangalawa, dapat marunong kang magmaneho. Sa ating pag-aantay, doon nangungusap ang Panginoon. Kasi mayroon tayong gagawin. At ang unang-una niya dapat nating gawin ay manalig sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin araw-araw. Diba? Pag ikaw ay talagang taong naniniwala na mangyayari yung hiningi mo sa Diyos, wala kang hinto sa panalangin. Alam niyo ba yung story ng isang widow na ang judge na yon, ang title ng story niya is The Parable of the Persistent Widow. Ang sabi niya, dahil sa kakulitan ng widow na yon, kasi yung judge na yun matigas talaga. Kung anong sinasabi niya, pag sinabi niyang yes, yes talaga yan. Pag sinabi niyang no, no talaga yan. Pero nung dumating ang panahon na encounter niya itong widow na ito, sobrang tigas ng ulo sa kakulit ng widow na ito, nagbago ang kanyang isip. So ngayon, ang Panginoon ay nagbibigay ng mensahe sa atin na huwag tayong huminto. Patuloy tayong manalangin sa Kanya dahil nire-reserve ng Panginoon kung ano ang best para sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Now, walking in faith is believing on positive things that God can do. Gusto ng Panginoon na tayo ay mamuhay na kahit hindi pa natin nakikita yung kagustuhan natin, ay patuloy lang tayo. Hallelujah. Hindi natin alam na ang Diyos na pala ang gumagalaw. At ng time na sasagutin niya na yung iyong request, tapos na. Amen? As a testimony, kami mag-asawa wala naman talaga kaming pera, hindi mayaman. Pero ng time na lumapit ka sa Panginoon, alam mo kasi yung kapamaraanan ng Panginoon ay mas mataas kaysa kapamaraanan ng tao. Amen? Pwede kanyang bigyan ng 1 milyon ngayon mismo. Ang tanong dyan, magantay ka lang. Willing ka bang magantay? Kasi nga, pwede namang habang ikaw ay naglalakad, nakakita ka ng isang bag na ang laman ay 1 million. Pwede gano'n ang nangyayari. Di ba? Kasi ang parang pamaraanan ng Diyos yun. Pwede namang may tinulungan ka lang na isang tao, gaya ng testimony nila Russell noon, kasi mayroong umutang sa kanila, na hindi pala umutang, mayroong bumili na walang pera, nakalimutan yung pambayad. Di ba? Ngayon ang nangyari, pinahintulutan niya lang. Kasi nasanay na siya magbigay. Hindi nila alam na yung tao pala yun ay mayaman at saka pagbalik, ay binigyan pa sila ng pabor. Ganon ang kapamaraanan ng Panginoon. Kaya patuloy lang tayo sa Panginoon. Huwag tayong magbigay ng tiwala talaga sa mga kakayahan natin. Amen? Kasi ang kapamaraanan ng Panginoon ay mas mataas sa kapamaraanan ng tao. Amen. Alam nyo kasi pag ang isang tao, kaya kahapon, meron tayong nakita doon sa Barangay Zone 1. Praise God. 600 plus yung nabigyan natin ng Jesus. Huwag tayo mag-focus doon sa bigas. Nabigyan ng Jesus sa kanilang mga puso. Okay? Ang importante lang naman doon na nakatanggap sila. Ganun lang kasimple yun. Kasi tayo naman ay ginagamit lang ng Panginoon. Once na ginawa natin yung part natin, gagawin ng Panginoon yung part niya dyan. Ang problema kasi, nagkakamali tayo minsan kasi gusto talaga natin na tayo. Amen? Magkano ang percent lang natin? 10%? Sa Diyos ang 90%. Pero kailangan mo ng faith dyan. Alam nyo kasi pag nag-pray ka, ganito yan. Huwag masyadong mag-struggle sa prayer. Lord, I pray.
na pagalingin mo ang tao na ito in the name of Jesus, pero yung kamay ko gagamitin mo lang, Lord. Ginawa ko ang 10%, ikaw ang bahala sa 90%. Kaya pag sinabi ng tao, salamat talaga, pinagaling mo ako, hindi ako ang nagpagaling sa iyo. 10% lang ang ginagawa ko, ang 90% sa Panginoon. Doon mo ibigay sa Kanya yung pasalamat mo. Ganon tayo. Kasi tayo, ang katawan natin, templo ng banal na Espiritu. Okay? Church. Ang ibig sabihin ng church ay bahay ng banal na Espiritu or templo, ginagamit ng Diyos. Si Jesus tapos na. Ang kasama natin ngayon ay ang banal na Espiritu. Andito siya sa atin. Ginagamit yung katawan natin. Kaya kahapon, naiintindihan mo yung mga tao. Kasi, ganon din tayo noon, kagaya nila. Amen? Kaya kung nakasmile, nakikita ko yung mga estudyante ko sa Ascension na naman sila. Andito naman yung matitigas yung ulo. Lumapit pa sa akin yung isa kapon, sir, pwede ako kahingi. Hindi ka nagtaas ng kamay mo. Jokingly, pero pinaparamdam natin yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Amen? Kasi pag walang ganun, hindi natin mabibigyan ng opportunity yung salvation na matanggap ng marami. At first, kasi yung motivation nila, bigas, tinapa, noodles, pero hindi nila alam, sabotahe. Alam ito ni Albert, ambus. Ambus yung nangyayari. Kasi last days na ito. Tipon mo yung parang kasabihan natin na busugin mo na bago patayin. Parang ganun ba? Yung strategy na ginagamit natin ngayon. Kasi yung tao talaga kahit magsimba, mahirapan na. Ang daming mga rason. Kung saan pa ang linggo, doon pa maglalaba. Bakit nangyayari yung ganun? No? Kasi nga, nire-remind tayo ng Panginoon na kung ano ang dapat sa Diyos, ibigay natin sa Diyos. Kasi humihingi naman tayo sa Kanya. Are you blessed today? Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya pag tayo ay nakakakita ng isang taong masama, hindi natin siya tinitingnan sa kanyang kasamaan. Tinitingnan natin siya sa pagbabago na pwedeng gawin ng Diyos sa Kanya. Kaya yung approach natin, hindi condemnation. Yung grasya, na nakasmile ka pa rin despite na ganyan na siya. Kasi naniniwala ka na pwedeng baguhin ito ng Panginoon. Bakit ka naniniwala na pwedeng baguhin? Kasi ikaw mismo binago ng Panginoon. Mas sobra ka pa ka sa Kanya. Hallelujah. Ganon yung prinsipyo ng Diyos. Are you blessed today? So, pag tayo nakakita ng isang taong masama, hindi tayo nakapokus doon sa kanyang pagiging masama. Kundi doon tayo nakapokus sa opportunity ng Panginoon na pwedeng baguhin ang taong ito. Hallelujah. So, lahat ng tao sa buong mundo ay subject sa pagbabago. Kaya nga, always kong sinasabi pag ako sa mga tao, pinapatanggap sila kay Jesus bilang ang kanilang Diyos at tagapagligtas. Sabi ko, pag kayo ay sumuko sa pulis, pinapusasan kayo. Pero pag sumuko kayo sa Panginoon, bibigyan niya kayo ng freedom. Amen. Bibigyan niya kayo ng salvation. Ganun kasi yung pamamaraan. Kailangan nating i-level up yung ating knowledge. Kasi nga, ang main ng DCF Purity is to know the truth through the Word of God. Yung katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Ang katotohanan ang siyang gagabay sa buhay natin kung paano mamuhay. Kahit anong mangyari, hindi tayo liliko. Doon tayo sa katotohanan. Amen? So, araw-araw is an opportunity na magbago. Kasi sabi ng salita sa Lamentations 3:23, ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo ay napakadakila. Sa English yan, God is new every day. Hindi niya iniisip yung kasalanan mo kahapon. Ang iniisip niya ikaw at kung ano ang andyan sa puso mo ngayon. Kaya ang sharing ko always, sabi ko napakatigas talaga ng pagmamahal. Kung sa ulo pa, mas matigas yung ulo ng pagmamahal ng Diyos kaysa sa ating ginagawang kasalanan. Kasi kahit gaano kalaki at kalawak yung kasalanan mo, mas malawak yung kanyang pagpapatawad sa iyo. Amen? So,
kung ano yung ginagawa natin, doon natin makikita kung sino ang Diyos natin. Kahapon, habang tayo ay nagdi-distribute ng mga, sabi ko, Lord, nakakapagod din pala magbigay ng bigas. Kasi pasa lang ng pasa. Yung tao naman, receive lang ng receive. Pero, alam nyo kasi, sabi ko nga, kailangan nating ipanalo yung ating purpose kaysa sa pagod natin. Masaya tayo na ginagawa kasi alam natin na mayroong nataniman na mga puso. Maraming tao ang tumanggap at na-save. Ganun lang naman yung buhay. Praise God, sa buhay natin, ginagamit tayo ng Panginoon. Pero sila, kahit simba nga, wala silang panahon. Kaya nga, yung time na yun, one time, big time operation yun. Oo. Si Duterte nagtutukhang tukbang sa atin, one time, big time. Kasi hindi natin alam, sabi ko nga sa mga tao na nakausap ko kahapon, hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Importante, save tayo ngayon. Kaya nga, kung ikaw asawa, patigas yung ulo ng bana mo o yung asawa mo, pahabain mo yung pasensya mo. Hallelujah. Kasi nga, sabi ng Panginoon, magantay ka lang at may gagawin ako. Sabi ko nga, ang pundasyon ng bawat simbahan ay ang mga kalalakihan. Hindi sa malaki yung kanilang mga braso at balikat, kundi mas powerful yung panalangin ng mga lalaking umiiyak sa Panginoon. Alam mo kasi ang Panginoon naghahanap ng taong totoo. Ayaw niya ng plastic. Yung plastic kasi sinusunog. Hallelujah. Pero yung totoo, yun ang gusto ng Panginoon. Amen? So, kailangan nating pairalin yung ating pasensya sa pamamagitan ng panalangin. Pag ikaw ay palaging nanalangin, nadidevelop yung patience mo. Kasi sa panalangin, hindi ka nakakapagsalita ng di maganda sa kaaway mo. Noon, sabi ko, pwede kaya ipanalangin na, Lord, sana mamatay na lang itong taong ito. Diba? Kung meron sana ganun, kung pwede yun, lahat ng mga sundalo, pinalalangin na mamatay ang lahat ng rebuilding. Para wala nang balang masaya. Di ba? Pero hindi yun will ng Diyos. Ang kanyang will sa ating lahat ay kabutihan. Kailan hindi nagiging mabuti ang tao? Sa kanyang mga maling desisyon. Tapos wag nating sisihin ang Diyos pag di natin natatanggap yung hinihingi natin sa Kanya. Kasi tayo mismo alam natin na wala tayong karapatang bigyan. Hallelujah. Ang tao nga sa kasalanan ay walang karapatang humingi. Hallelujah. Pero pag andyan ka sa katotohanan at bumalik ka sa Diyos, may karapatan kang humingi sa Kanya. Pagpakan natin ang Panginoon. So in James 1:2-8, sabi niya, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Yes. May utang ako, Lord. May sakit yung anak ko. Wala akong pambayad tuition ng anak ko. Daming mga pagsubok. Pero sabi niya, magalak kayo. Maging masaya kayo. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ano bang pakiramdam ng isang tao na nalampasan niya yung problema niya? Magaan. Pero bakit paglampas mo ng isang problema, mayroon na namang isang problema na dumarating? Diba? Mga nabubuhay. I-relate natin yan sa workout. Una, 5 kilos. Ganyan lang 5 kilos. Pero habang nagka 5 kilos ka na, parang hindi ka na nasasiyahan sa 5 kilos. Kailangan mo naman ng 10 kilos. Ganon din ang prinsipyo ng Panginoon. Gusto niyang maging matatag ang iyong pananampalataya sa lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay mo. Sabi niya, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Alam niyo ba yung purpose ng bakit mayroon kang problema ngayon? Kasi nire-reserve yan ng Panginoon para sa ibang tao na makinig sa iyo sa sunod.
Alam mo kasi, problema ako ba na yung anak ko kasi matigas talaga yung ulo sa ML ba? Ikaw naman ngayon, may experience ka kung paano mo na iahon yung anak mo na hindi na mag-play ng ML. Alam niyo ba yung epekto ng ML? Parang kanta ng menopause. Tulala sa isang tabi at di mapakali. Ano naman, yung mga epekto ng ng ML. Di ba? So ngayon, sabi ng Panginoon, yung inyong mga problema na nalampasan, gagamitin ko yan para sa ibang tao, ipaalam sa kanila na lahat ng problema ay may solusyon. Amen. Kaya nga, naiiwasan natin yung suicide. Kasi yung suicide, hindi yan solusyon. Yes. Yan ay sa demonyo. Sabi nga ni Pastora, huwag mong bigyan ng permanenteng solusyon ang mga temporaring problema. Problema mo lang make-up, nagpakamatay ka na kasi wala kang make-up. Sample lang yan. Ang problema ay problema. Ano bang dapat gawin sa problema? Siyempre, hanapan ng solusyon. Hindi dapat nag-iisa na naghanap kasama ang Diyos. Amen? Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi isa sa Diyos at siya ay bibigyan. Hindi ka nabibigyan kasi hindi ka humihingi. Sino sa inyo mayroong anak dito? Diba mayroong mga anak? Kahit ako naging anak din ako eh. Pag alam ko may kasalanan ako, hindi talaga ako maghihingi sa nanay at tatay ko. Dahil alam ko na hindi ako bibigyan. Ganon din sa Diyos. Ikaw ang nakakaalam kung mayroon kang karapatang paghingi o hindi. Ano bang tawag sa isang taong kahit alam niya may kasalanan, humingi pa rin? Kapal mukha. Diba? So sabi niya, hindi tayo nabibigyan kasi hindi tayo humingi. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Sample. Meron kayong cellphone. Itong cellphone na ito, pag ibinigay ko yan sa iyo, kasama sa pagbibigay ko ng karapatan sa iyo. Wala na akong karapatan dyan. Kasi binigay ko sa iyo. Ano man ang gawin mo dyan, wala na akong masasabi. Yan ang Diyos. Binibigay niya sa atin kung anong nararapat sa atin. At hindi siya nanunumbat. Amen? Subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos. Hallelujah. Alam niyo kasi mahirap magtiwala sa isang taong hindi mo kilala. Mas lalo na ang kapa at almamiko, hindi talaga natin yan kilala. Kaya mahirap tayo magtiwala dyan. No? Kaya kailangan natin kilalanin ang Diyos. Kasi pag kilala mo ang isang tao, madali mo lang siya pagkatiwalaan. Amen? Hindi ka nanalangin kasi hindi ka naka-experience ng sagot sa mga panalangin. Sabi ng Panginoon, manalangin ka lang. At alam nyo kasi ang beauty ng prayer, pag sinagot ka ng Panginoon, ang sikreto dyan ganito, thank you Lord, sinagot mo ang panalangin. Alam ko, sasagutin mo ulit yung panalangin. Dinidevelop kasi ng Panginoon yung faith natin dyan. Saan nag-uumpisa yung malaki? Sa maliit. Saan nag-uumpisa yung maliit? Sa desire natin. Pag ang isang tao ay walang desire, walang gusto sa buhay, hindi talaga yan makaumpisa ng kahit maliit. Pero pag ikaw mayroong gusto sa buhay na marating, kahit alam mo na medyo hindi posible, imposible, pero mayroon kang pananampalataya, naniniwala ka sa Diyos. Si Nanay Aguliana kasi, matanda na. Pero pag ang lambingan kasi namin ni Nanay Aguliana, si Nanay Aguliana yun ang nanay namin sa BCF. Pag nakikita niya ako, Pastor, ice cream, now na. Yan ang mga lines namin ni Nanay. Medyo matanda na si Nanay, pero alam natin na
ang buhay dito sa mundo ay temporary lang. Amen? Ang importante, save tayo. Hallelujah. So, ganun lang yan. Importante, save tayo. No matter what will happen, may problema tayo, wala. May kanin tayo, wala. Ano man ang mga wala, importante, meron tayong salvation. Lapakan natin ang Panginoon. Subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Yon. Duda. I-share ko lang sa inyo ang experience ko. Mga ko ay gumagamit pa ng shabu. Pag andyan yung shabu, andyan pa yung effect ng shabu sa'yo. Magaling kang magsalita, hindi ka nalalasing. Walang solemn lang yung dating. Pero at the time na magbaba na yung effect ng shabu, andun na yung lahat ng duda. Please, baka may ano dyan. Hindi ka na makakatulog kasi yung lakas ng palpitation ng puso mo. Ganon ang epekto. Sa buhay natin bilang mananampalataya, pag tayo ay mayroong duda, marami tayong naiisip na hindi maganda. At huwag tayong manalangin, Lord, kung ibibigay mo, hindi. Kung ibibigay mo, okay lang. Pero pag hindi, okay lang rin. Dapat certain tayo. Walang duda. Diba? So ngayon, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Share ko lang sa inyo. Yung buhay natin bilang mananampalataya ay mayroong kanya-kanyang season. Dito sa atin mayroong tag-ulan, mayroong tag-init. Diba? Sa ibang bansa naman, meron silang tinatawag na sa winter, spring, summer, and fall. Sa atin, dalawa lang. Kung dito sa buhay, nare-reflect natin yan. Pag tag-init, talagang tuyo yan. Mahirap yung buhay. Mga problema, parang bigat-bigat. Tag-ulan naman, andyan naman yung malamig ang panahon, nagiging komportable ka. Diba? Ganun lang yung buhay. Ang importante, alam mo na ang bawat buhay ay mayroong season. Amen? Pag alam mo na mayroong season, hindi ako matitinag dahil alam ko pagkatapos ng bagyo, sisikat ang araw. Parang pelikula ni Fernando po. Motivation lang yan sa buhay natin. Kasi pag ikaw ang tao mayroong ganyang utak, hindi ka talaga nawawala ng pag-asa. Mas lalo pang hindi ka mawawala ng pag-asa pag andyan ang Panginoon. Amen? So ngayon, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Dahil pag ikaw ay taong pabago-bago, subukan mo yung ilaw, patay, sindi, ganyan, on and off. Anong mangyayari sa ilaw? Posibleng mapupundi yan. Masisira. Kaya ang sabi ng Panginoon, may kanin ka man o wala, manalangin ka. Huwag nating gawan ng rason ang Diyos na hindi ibigay yung mga hiningi natin sa Kanya, dahil lamang sa ating walang oras sa Panginoon. Ang oras ay regalo. Amen? Kaya kailangan nating tanggapin at ibigay sa Diyos. Ilang oras nga ba kailangan nating ibigay sa Panginoon? Sa isang araw, ay isang linggo? Dapat maibigay natin sa Kanya ang 3 oras kasama ang ating buhay na inalay sa Kanya. Praise God. Invited tayo lahat sa Sabado. Doon sa City Hall, New City Hall ng Coronadal. Alas 5 ng hapon hanggang gabi na yan. Magpapakain tayo ng 1,000 plus na mga tao. At magbibigay tayo ng bigas galing sa atin, hindi sa kandidato. Mas mayaman ang mga anak ng Diyos kaysa mga kandidato. Kaya sabi ko kanina,
Kung hindi tayo nag-step ng ating pananampalataya, posibleng hindi gagalaw ang Panginoon. Pero dahil tayo ay nag-step, tayo ang unang nagbigay, sumunod ang Diyos. Bigyan ko kayo ng example. Ito yung palaging na-example namin ng asawa ko. Humingi ka ng 1 milyon sa Panginoon, pambayad ng utang mo. Dahil meron kang utang na 1 milyon. Ngayon ang dumating sa iyo, 10,000. 10,000. Yung utang ko, 1 milyon. Pero humingi ka, Lord, bigyan mo ako ng pambayad ng aking utang. Kaya ang dumating 10,000. Ano ang gagawin mo ngayon sa 10,000? Kasi tinitingnan ng Panginoon yung puso mo eh. Kung totoo ka talagang humingi sa Kanya. Ngayon, 10,000, nalilitan ka, sayang pa ito, bili ko na ito bigas, ulam sa bahay, ganito lang yan. Ang hiningi mo sa Panginoon ay pambayad ng utang. Pagdating sa kamay mo, binili mo ng bigas. $10,000 ang dumating, dapat mong ibigay ang 10,000. For what purpose? Gusto ng Panginoon kung totoo ka sa motibo niya. Motibo mo sa paghingi sa Kanya. Di natin alam. Pagbigay mo lang 10,000 doon sa inutangan mo, sige, okay na itong 10,000, huwag mo nang bayaran yung iba. Ganun kasi yung pamamaraan ng Panginoon eh. Huwag tayong, kasi pag tayo ay nag-aantay, tayo ay naniniwala sa milagro ng Diyos. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay gumagawa ng milagro? Kaya nga doon tayo sa... Wait. Pag tayo ay isang taong nag-aantay at mayroong pasensya, siguradong makukuha natin yung blessing ng Panginoon. Amen? So, kailangan natin i-correct yung ating definition ng patience. Ano kasi ang patience o pasensya? Nag-aantay lang. Hindi. Dapat meron kang gawin habang ikaw ay nag-aantay. Una mong gawin ay manalangin. Hallelujah? Gusto ba natin ng victory? Ba gusto natin ng victory? Victory Christian Fellowship. We are victorious. Diba? So, kailangan nating intindihin na ang pasensya ay hindi nagsusurrender. No matter ano ang mangyari, andyan ka lang, hindi ka umaalis, nag-aantay ka, dahil alam mo na mangyayari at mangyayari ang iyong hinihingi sa Diyos. Ganon ang power ng pasensya. Now, ito ang pasensya at ang pasensya at ang pag-aantay ay hindi dapat magkahiwalayan. Dahil sila ang dalawa ay dapat magkakambal. Pag tayo ay nag-aantay na mayroong pasensya, kailangan nating lagyan ng, alam niyo ba pag tayo nagluluto, kailangan nating gatungan yung ating niluluto para maluto yung ating niluluto, right? Kailangan nating gatungan ng pananampalataya. Kasi yun ang mag-maintain sa atin. Masaya lang ang buhay. Dahil alam mo na darating at darating ang iyong hinihingi. I remember one time, this is a story taken from the Facebook. Isang sundalo. Gamitin ko yung story ng sundalo. Naka-formation sila. Merong isang sasakyan doon na nakapark. Yung sasakyan na yun, walang makina. Yung tao na yan, identified siya na siya talaga yung naniniwala sa Diyos. Ngayon, lahat ng grupo na yon sa isang naka-formation na yon, alam nila na walang makina yung sasakyan na yon. Gusto lang nilang pagtawanan yung tao na yon kasi matindi talaga yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Ngayon, tinawag siya ng kanyang opiser. Sabi ng opiser, driver mo yung sasakyan. In the first place, hindi siya marunong mag-drive. Okay? Ngayon, binigay sa kanya yung susi.
takot na takot siya. Hindi niya talaga kaya gamitin yung sasakyan. Pero hindi niya alam na walang makina yun. Wala doon na makina ng sasakyan. Ang nangyari ngayon, siyempre, opisyal mo, sinabihan ka na ikaw ay, driver man! Kasi baka, alam mo naman, pag andyan tayo sa army or isang officer, kailangan mo talagang sundin yung ginagawa niya. Lahat ng mga andun sa field nakatawa na sa kanya. Kasi alam nila na walang makina yun. Nang siya yung makyat na sa sasakyan, takot na takot kasi hindi siya marunong mag-drive. Nang in-start niya yung sasakyan, umandar. Lahat ng grupo ng mga sundalo na tahimik. Now, ano ang ibig sabihin ko dito? Kung sa tingin natin walang-wala, paniwalaan lang natin na meron. At nang pinaniwalaan mo na meron, magantay. At sa iyong pag-aantay, samahan mo ng pasensya, panalangin at pananampalataya. Pag ikaw isang tao mayroong ganyang ugali, sigurado ako na ang buhay mo ay prosperous. Natututo tayong mabuhay kung anong mayroon tayo. Natututo tayong mag-antay kung anong mayroon darating sa atin. Ganon yung buhay ng isang Kristiyano. Amen? Pwede naman tayo maging mabuhay ng masaya sa buhay natin ngayon. Pero mas masaya mag-antay ng isang hinihingi sa Diyos. Ano bang hinihingi natin sa Panginoon? Ngayon mismo. Mayroong mga prayer request, binabasa ko yung mga prayer request ninyo. Those are all included sa corporate na prayer and even sa panalangin araw-araw. Sabi ng Panginoon, do not stop praying. Marami ang nanalangin, mas madali kong sagutin. Minsan kasi sa Department of Education, ganon yon. Lalong-lalo na pag nagpapakipot yung mga taong gustong mag-sign ng approval. Kailangan mong puntahan, ligawan, suyuin. Even sa hindi lang sa department, marami din na ibang mga departamento. Kahit sa barangay, pag hindi ka type ng isang taong gustong magpirma ng hinihingi mo, kailangan mong balik-balikan yan. Ganon ang sistema ng lupa. Pero ang sistema ng langit, hindi sumusuko. Kaya nga, nakukuha natin yung pabor dito sa lupa dahil prinsipyo ng langit ang ating sinusunod. Palakpakan natin ang Panginoon. In James 1:4 sabi niya, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Stand firm in your faith. Huwag huminto, huwag sumuko. Alam niyo kasi ito yung motto ng sundalo. No retreat, no surrender. Alam niyo naman ang motto ng mga Ilonggo, patay kung patay, putalaw ay. Those are lines na ginagamit natin para ma-encourage tayo na huwag sumuko sa buhay. Last word. At the time na ma-realize mo na ikaw ay susuko, tanungin mo yung sarili mo. Bakit ka nag-antay ng matagal? Diba? Sasayangin mo ba yung pag-aantay mo ng matagal para sumuko lang? And walang tao dito sa mundo na walang problema. Ang problema ay kasama na ng tao. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ko tatanggalin ang problema mo. Sasamahan kita sa problema mo. Amen? Kaya kailangan natin kasamahin hindi ang mga Bombay, kundi ang Diyos. Alam niyo kasi ang Bombay, pag sumama kayo sa Bombay, sigurado niyan susunod ahos. Kasi dadami at dadami na yan sila. Pero pagkasama mo ang Diyos, dahan-dahanin ka ng Panginoon, iaalis ka dyan sa sitwasyon mo,
At saka ilalagay kanya sa sitwasyon na kanyang gusto at makikita mo yung sarili mo na nagbabago at na-enjoy mo yung pabor ng Panginoon at later on nakikita mo na ikaw ay blessed na pala. Palakpakan natin ng Panginoon. Kailangan natin i-work out yung ating buhay sa mundo. Alam nyo kasi ang isang bata, pag humingi yan, dapat bigyan mo. Kasi pag hindi mo bibigyan, magtatampo yan. Tanungin natin yung sarili natin. Tayo ba'y mga bata pa? Para hindi makayang manalig sa Diyos at mag-antay. Pag tayo ay hindi mga bata, ibig sabihin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil anuman ang problema sa buhay, anuman ang mga tests and trials, pag tayo ay naniniwala na mayroong gagawin ang Panginoon, hallelujah. Alam niyo kasi yung faith, di ba marami ng mga stories sa Bible, pag mayroong faith, mayroong mga signs and wonders. Okay? Yung isang babae na pinagaling ng Diyos, sabi niya, hindi ako ang nagpagaling sa iyo, kundi ang iyong paniniwala. Amen? So, ngayong umaga, alam ko na marami tayong mga gusto sa buhay natin. Meron tayong mga ipinapanalangin at hinihingi sa Panginoon. Huwag lang tayong sumuko. Dahil sabi nga ng Galatians 6:9, do not grow weary in doing good, for in due season you are going to reap a harvest. Kung ikaw ay mayroong alkansya ngayong araw na ito, at ikaw ay naghulog ng pera, kinabukasan, binuksan mo ang alkansya dahil gusto mo lang kunin. Kung ano yung inihulog mo, yun din ang makukuha mo. Pero pag ikaw ay mayroong alkansya ngayong araw na ito, at hulog ka lang ng hulog ng pera mo, pagkatapos ng 5 taon saka mo bubuksan, mas malaki ang makukuha mo. Ganon ang prinsipyo ng Diyos para sa ating lahat. Be patient. Let faith work sa buhay natin. Yun ang magpupush na maging pasensyoso tayo. Dahil naniniwala tayo sa mga bagay-bagay na hindi natin nakikita, pero alam natin na darating at mayroon. Amen? So, may the Word of God magbibigay ng encouragement sa ating lahat. Ito lang naman ang gusto ng Panginoon. Mag-encourage tayo sa isa't isa. Amen? So ngayon, gusto ba nating humaba yung ating pasensya? Gusto ba tayong tumubo sa ating pananampalataya? Tanggapin natin ang siyang magbibigay ng lakas sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Sabi ng Panginoon, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except sa Kanya. Kung andyan si Jesus sa puso mo, sa utak mo, walang rason na ikaw ay sumuko sa mga problema. Marami kang rason na maniwala na mayroong gagawin ang Diyos sa iyong sitwasyon at ibibigay niya ang iyong hinihingi pag ikaw ay palaging nanalangin sa Kanya. Amen? Tumayo tayong lahat. Taas ang ating mga kamay. Isipin natin ang salita ng Panginoon. Sabi niya nga, huwag tayong sumuko dahil alam natin, sabi niya, do not grow weary in doing good, for in due season, ibibigay ng Panginoon ang harvest sa ating lahat. Lahat tayo ay magsabi, Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat kay Jesus na ang aking pinaniniwalaan na aking Diyos at tagapagligtas. Alam ko na ang aking mga kasalanan noon, ngayon, at sa darating pa ay pinatawad mo na. At ngayong araw, alam ko rin na ako ay bibigyan nyo ng lakas na magantay, pahabain ang aking pasensya, bibigyan ng malakas na loob
para manampalataya sa inyo. At alam ko, Panginoon, na ang aking mga problema ay mayroon ng solusyon. Ano man ang mga sakit, mayroon na itong kagalingan. Dahil sa pangalan ni Jesus, sabi niyo po, mangyayari ang mga imposible, gawin niyong posible. Salamat na ang aking pangalan ay nailista niyo na sa libro ng mga buhay. Ano man ang mangyari, ligtas ako. Dahil ako ay nasa sa inyo na. Ito ang aking samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. So let me pray for you. Taas natin yung ating mga kamay. Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa linggong ito. Yung salita ay naibigay na sa inyong mga anak. At naniniwala ako Panginoon na yung salita ay hindi babalik na walang katuturan. Develop mo Panginoon yung kanilang mga nalalaman at kung saan ito ay gagamitin nila bilang mga sandata para harapin ang buhay na may mga pagsubok, problema. Pero sabi nyo nga, huwag kaming huminto. Amen. Kami ay manampalataya, manalangin sa inyo. And surely, anuman ang mga problema, magkakaroon ng solusyon. Amen. So ngayong araw, excited kami sa iyong gagawin. Amen. Amen. Dahil naniniwala kami na ikaw ang Diyos na pareho noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Ano man ang sinabi mo sa iyong salita ay gagawin at gagawin mo. Amen. Salamat, ang lahat na ito ay dinalangin namin at hinihingi namin. Sa pangalan lamang ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. So God bless everyone. Until next Sunday po, magkakasama ulit tayo dito sa BCF Purity for another Word of God. For we believe that the knowledge of truth will always set you free. God bless and good morning.